Yari si Claire Castro, mga kadonatics. Mga guro sa Pilipinas nagsalita na at talagang galit na galit sila sa statement ni Clareng Castro na ang guro pa daw mismo, okay, ang nagtuturo kung paano magiging walang modo yung mga kabataan. Anong klaseng utak meron itong spokesperson, mga kadonatics? Kaya ayun na, grupo ng mga teachers nagsalita at personally, mga kadonatics, nagturo ako ng 9 years. Nung nabasa ko yung statement niya, mga kadonatics, even narinig ko, ay grabe. Sobrang sakit sa dibdib ko na makinig sa kanyang mga sinabi na tayo pa mismo ngayon, yung mga guro pa, ang may kasalanan kung bakit may ganitong pangyayari sa Pilipinas. Can you imagine that? Ito yung pahayag ni Daryl Yap. Okay, ayan. Sabi ni Daryl Yap dito, mga kadonatics, ang tatay at nanay ko ay parehas retired public teacher, school teacher. Kaya naman, parang ina mo, Claire Castro. Sobrang galit na din si Director Daryl Yap, mga kadonatics. Talaga naman, kung isa kang guro, tapos mapakinggan mo yung sinabi ni Claire Castro, ay mapapamura ka. Mapapamura ka talaga. May mga nag-comment pa ng mga teachers doon sa post na yon. Sabi, ang hirap na nga sa Pilipinas maging guro. Ang DepEd ay grabe daw yung requirements, mga kadonatics. Grabe pa daw yung pinagagawa nila sa loob ng classroom. Minsan, sarili nilang pera, mga kadonatics, ang ginagamit nila pampaganda sa loob ng classrooms nila, mga kadonatics. Ang sahod, sobrang baba. Tapos halos whole day ka magsasalita. Hindi lang isang subject yung tinuturuan mo. Kaya sabi ng mga teachers, PI ka talaga, Claire Castro. Di ba, mga kadonatics? Ewan ko talaga, mga kadonatics, kung dumaan ito si Castro o totoo ba talaga tong abogado o nakapag-schooling kaya to or ano. Ang dami nilang rason actually. Hindi lang sa mga guro, dinamay pa yung Counter-Strike, yung mga, video games, mga kadonatics. Sobrang daming rason nila na instead, okay, gawan ng solusyon ang pangyayari, ang ginawa nila ng rason. Ganyan kawalang modo itong si Claire Castro. Kaya ito, pakinggan lang natin, mga kadonatics, ang representative nila, mga kadonatics, ay nagpa-interview sa DZMM at alam naman natin tong DZMM ay pro-admin to. Kaya, ewan ko ito. Usapin na natin, partner, ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Ito'y kaugnay sa pinag-usapan natin kanina. May reaction sila kay Auntie Claire. Auntie Claire, oo. Si Sir Benjo Basa. Sir Benjo, magandang umaga po. Good morning. Oo po, Ma'am Doris, Sir Robert. Good morning po. Good morning sa lahat. Opo. Parang hindi yata good morning para sa mga guro. Sabi ni Robert kanina, may nakasalubong siya. Anong sabi mo? Umuusok. Umuusok. Kasalanan ba namin? Sabi. Ako naman, meron ako nakita, bumubula ang bibig. Diba? Kaya lumayo ako agad, Benjo. So, delikado ba na makakatsalubong ka ng guro ngayon? Look at the way they question, mga kadonatics. Makikita mo talaga na just for interview lang yung ginagawa nila. Hindi nila feel kung ano talagang feeling ng isang guro. Tumatawa pa. Talagang makikita mo pagka-prejudice nila, mga kadonatics. Mainit po ang ulo ng mga teacher, no? Ayun. Pero tinitiyak po natin na harmless naman po. Totoo naman. Totoo naman. So, sabihan niyo po kami, ano ang naging reaction niyo? Alam naman natin kung anong naging reaction. Pero saan nanggaling po yung ganong klaseng reaction mula sa mga guro natin? Saan galing? Anong klase ba itong si Doris Bigornia, mga kadonatics? Nakikinig ba to? Saan galing daw yung reaksyon na yun ng mga guro? Saan? Pastilan. Opo, no, medyo hindi po kasi kami natuwa, no, doon sa ginawang statement, no, kahapon ng ating Yusek Claire Castro. Kasi syempre, no, ang context naman, hinihingian siya ng reaction ng palasyo, no, tungkol po doon, no, sa nangyayari sa Zamboanga, which is very unfortunate, no, of course, no. Opo. At medyo nakakagulat din naman talaga, no. Pero at one point kasi sinabi niya, no, na parang isa sa mga dahilan nito yung mga may ilan kasi, no, sinabi naman niya may ibang mga teacher, no, na nagtuturo sa mga bata para maging walang modo, no, which is nakakagulat po. Nakakagulat talaga, di ba?
Saan kaya natutunan o saan kaya narinig to ni Claire Castro, mga kadynatics, na isang guro ay nagtuturo na gawing walang modo yung mga estudyante? Kahit bulaog ka pa na teacher, hindi mo tinuturo yan, mga kadynatics. May mga teacher nga na inakusahan, may mga teachers na, may kaso, pero hindi naman, mga kadynatics, dahil sa pagtuturo nila ng ganoon. Never at never yan tinuturo ng mga teachers. Ewan ko saan narinig ni Castro ito. Itong si Castro, pasensya na sa mga Kim Chiu fans, okay? Parang si Kim Chiu lang eh. Pag magsalita, alam mo magiging issue agad. Kasi hindi iniisip yung mga sinasabi, mga kadynatics. Ganito talaga. Spokesperson wala pa. namang teacher na intentionally tuturuan niya yung bata na maging walang Correct. modo, di ba? Pero ang claim niya nakita naman natin yung sabi niya, no. So and perhaps assumption ko lang, no, ang tinutukoy niya ay yung isang nag-viral, no, na video, no, nung nakaraan na isang teacher na taga Leyte, di ba? Pero hindi na dapat sinabi, no. Kung gano'n yung kanyang context, kung gano'n yung kanyang hugot, hindi naman po makatarungan, no, na banggitin po yung isang particular, no, na grupo ng mga tao, no, which is of course, di ba, she's pertaining to a single teacher, pero ang tama nun sa lahat ng teacher po. Kasi imagine, di ba, pinag-uusapan natin ay isang napakalaking pangyayari, isang nakakagulat, no, isang kahindik-hindik na pangyayari, no. Ayun nga po yung nangyari sa Zamboanga, ano po. Tapos nirelate na doon 'di ba? Nirelate niya, no, na parang yung may mga ibang teacher kasi, no, na ganito ang itinuturo sa mga bata, no. Oo. So anong ibig sabihin niyan? Saan ka, Malaking factor o contributing factor, no, yung mga teacher dito, kahit ilan lang yan, ano, batay doon sa kanyang statement, no, ganun ang ibig sabihin nun, kahit isa lang yan o ilan lang yan o may iba dyan, no, ay factor ito, no, kaya naging ganito yung mga bata, no, o merong mga ganito pong pangyayari, and that's something, no, that really, no, is unacceptable, no, that's really irresponsible po, no, na sabihin po yung ganyan. At sa buong context naman, nakita naman po natin, di ba, nakakalungkot lang kasi parang na-politicize pa yung issue, di ba, wala. Kumbaga, wag tayong maghanap ng sisisihin sa ngayon. Di ba, kahit kailan, wag tayong maghanap ng sisisihin, no. Ang issue po dito, tignan natin yung issue, no. Ibalik natin ang usapan doon sa kung paano ba magiging secured, no, yung ating mga paaralan, no, kung paano natin matutulungan yung mga bata, no, to cope, no, with mental health issues or whatever, no. Yun po sana, pero para sabihin So paano nga po ba, Sir Benjo, so paano nga po ba ang ating gagawin? Kasi naging sunod-sunod dito mga kaso na ito, partner, at wala naman tayong napipinpoint na natutukoy yung partikular na ano ang motibo, ano nangyari, bakit nagkaganon. Ang nangyayari nga po sa umpisa ay nagkakaroon ng turuan. So sa mga guro kagaya mo, lecturean nyo nga po kami, ano nga po ba dapat ang gawin? Anong klaseng tanong to, mga kadynatics? Ang guro pang tinanong kung paano ma-minimize tong mga insidenteng ganito? Guro pa talaga. Ang dami na nilang problema sa classroom management nila. Okay? Tapos, eto pa. Sila pa ang maghahanap ngayon ng solusyon kung paano maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Anong klaseng bigornia naman? Obviously, may sasagot ang chairperson na yan. Pero, this is unnecessary na question, mga kadynatics. Dapat tinanong yan mismo sa Malacanang. Kasi sila mismo dapat provide solution para maibsan o at least man lang, mga kadynatics, ma-minimize yung pangyayari. What the heck is going on? Lahat naman ginagawa ng mga teachers tinuturuan ng magandang asal yan. So dapat hindi mo na tinatanong sa kanila yan. Alam mo, Ma'am Doris, napakahirap na tanong, no, yung inyong Exactly. tanong kasi, no, Diba? it requires an answer, no, na dapat ready, 'di ba? Pero hindi po kasi ganoon, no. Nakita natin 'to, no. Sunod-sunod, sabi niyo nga po, no, sunod-sunod siya, 'di ba? Tapos
parang hindi siya hindi natin nakikita no na nagiging okay no right after the Tacloban incident no po ay nagkaroon pa ng mga sunod-sunod no, tapos meron pa ngang parang ginagaya, 'di ba? Nagkakaroon pa nga ng mga pagbabanta no, Oo galing nga. din dito sa Oo. nakita natin mga bata din po no, yung nagbabanta, 'di ba? Tapos ilang pagkakataon po no, na nagsuspinde ng mga klase no, because of those threats no. Ang tingin po namin dito talagang itong mga pangyayari po na ito no, napaka-complex no. Pag binasa po natin no, iba-iba pag pinofile din natin yung mga sabihin na natin ano, yung mga bata no, pinofile natin iba-iba din yung kanilang mga profile eh. Diba, hindi natin masasabi kagad no na ito yung rason. Ano po no, like this one po no, nakita naman po natin medyo well off no yung pamilya na pinanggalingan nitong in this particular case po, di ba? Yung sa Tacloban medyo parang disturbed no yung bata no, sabi po no doon sa lumalabas po no, but of course very limited naman yung information and we don't want to discuss din naman po yung gayon ano po. Opo. So kaya yun yung masakit sa amin no, Ma'am Doris no, na parang bakit kagad-agad ay kaya no nasabihin ano po nung ating presidential spokesperson ano na merong ganito no na ang isang factor dyan ay teacher. Tama naman po siguro no na lahat po yan ay factor eh no, ano yung pinapanood ng mga bata natin ngayon ano, sino yung nakakasama niya, ano yung babagabag sa kanila, di ba? Yung peer, yung influence ano po no, yung nilalaro niya na online games to, yung kanyang simbahan, yung kanyang komunidad, yung kanyang magulang, pamilya, immediate family no, so, and school. Yes po, lahat po yan ay nakaka-apekto po no doon sa asal, sa kilos, di ba? At sa maaari no na maging gawi nung mga tao, 'di ba? Pero yun nga po, no. Yun nga po. Pero wag po kayong diba? Wag po kayong mag-alala, partner, dahil patuloy naming sinisikap na kunin ang side naman ni Auntie Claire. Dahil sa palagay natin ay talaga namang magpapaliwanag naman siguro yan. Oo, Tsaka at may briefing sila niyan eh. Meron sila Ano pag dapat ipaliwanag doon mga kadonatics, klarong-klaro nang sinabi niya doon na, nagtuturo yung mga ibang teachers daw na sa pagiging walang modo ng mga kabataan. Di na dapat mga kadonatics na explain yan kasi that statement alone is self-explanatory unless she will be having an excuse na naman, okay, which is they used to it mga kadonatics. meron namang side yung si Auntie Claire, Anong malaman side? natin. Kaya tama naman din si Benjo, relax lang tayong lahat. Tingnan natin kung bakit nagkaganon ang Oo. sitwasyon. So tama na pwedeng ang nagkaroon ng miscom or mali yung latag, 'di ba? Tama. Pero moving forward, Sir Benjo, ang tanong natin, paano na natin ulit maiwasan at sana hindi na maulit yung mga ganito. Lagi natin sinasabi, nung nagkaroon ng insidente sa Tacloban, hindi na sana maulit. Pero meron na naman tayo. Imbis na kumonte Hindi yung na mawala, Sir imbis Benjo. na mawala, dumami pa yung insidenteng ganyan. Alam nyo mga kadonatics, ang dapat tanungin sa mga ganitong klaseng tanong ay si John Vic Rimulya at yung PNP. Kasi sila na mismo nagsabi na, safe na yung Pilipinas ngayon kumpara sa nagkaraang administrasyon. Mas safer ngayon mga kadonatics. Sila dapat yung tanungin sa mga ganito yung mga guro, anong pakialam nila sa security ng eskwelahan? Pag ikaw isang journalist, dapat yung mga tanong mo naaayon din sa interviewee. What the heck? Nga po, no, that's the best question po sana no ngayon dito sa Hindi kayo ating masagot. pinag-uusapan, paano nga ito natin na mapipigilan. Para sa amin pa din, ganoon pa rin po, no? Ang dami pa rin factors na dapat po nating isaalang-alang diyan, halimbawa sa security, no? Physical yan, security po, no? Meron ba tayong mga gwardiya, no? Meron po ba tayong mga facilities, no, para diyan sa security, hindi lamang po sa mga
private school, no? Lalo na sa mga public schools natin dahil mas marami po yan, ano po. Meron ba tayong mga guidance counselors, no, or mental health professionals po, no, na aalalay, gagabay doon sa ating mga bata, no. So mga ganyan po, no, yan po yung iniisip po natin. And of course, no, siguro kailangan din natin ano isipan, ano, paano i-regulate din, ano, yung paggamit nung social media, no, dun sa ating mga minors, 'di ba? Kasi ano po 'yan, ano po, sa ibang mga bansa ginagawa din po 'yan. So there are a lot of factors po, no, na that we really need, no, to consider po para naman na maging matagumpay no, yung atin pong programa o yung ating laban, ano, dito sa usapin po na ito, no, na talagang malungkot, no, talagang malungkot. Nag-headline tayo internationally, no, dapat masolusyonan agad talaga yung mga ganitong issue. At maitama. Correct. Sir Benjo, for the meantime. Ito na lang mga kadonatics, I'm not any part of Armed Forces of the Philippines, pero based on my experience dito sa abroad, especially sa Vietnam, zero yung mass shooting nila dito mga kadonatics, particularly dito sa northern part of Vietnam, okay, Hanoi at kalapit na probinsya, dahil may gun banning sila dito mga kadonatics. Hindi basta-basta, kahit private owner hindi basta-basta maka-own ng baril mga kadonatics. Sobrang hirap. Kaya mga tao dito mga kadonatics, hindi nagbabarilan. Walang baril Kung may violence man mga kadonatics, nagsusuntukan. Sa Pilipinas, araw-araw may baril lang nangyari. I think, for once and for all, okay, lahat ng mga baril sa Pilipinas i-confiscate mga kadonatics at pagbabawalan na ang pagbebenta ng baril. Walang baril dito na binibenta mga kadonatics na dito sa Vietnam. So, zero yung casualty as far as gun shooting is concerned. I think dapat mga kadonatics, isuggest natin yan kay Inday Sara Duterte na zero tolerance as far as gun ownership is concerned. Dapat ganun na talaga mga kadonatics Tapos kung mahulihan ka na may baril, kung mahulihan ka, dapat na non-bailable. Dapat mga kadonatics, makulong ka 20 years. Pag yan ay mangyayari, nako, kahit ako, kung may baril ako sa Pilipinas, mga kadonatics, talagang ililibing ko na yan. 20 years ka ba naman makulong kahit wala kang ginawa? So, pag ganyan ang mangyayari, ay siguradong exponentially mag-go down yung rating mga kadonatics sa gun violence. This is just my suggestion, pero based yan sa na-experience natin dito. I think it's time. It's time. For maybe it will not happen for this. No, absolutely. It will not happen for this leadership. Next leadership mga kadonatics. Tingnan nyo ang Davao. Sobrang ganda ng Davao, di ba? Smoking ban mga kadonatics. Ano pa? Meron. Liquor ban. At firecracker ban sa Davao City. Ang liquor lang mga kadonatics, it creates lots of violence. Yung epekto ng pagdodroga at itong alcohol, the same lang. Paglasing, nako, sobrang daming instances. Rape, pagnanakaw, pagpapatay, dahil sa, kalasingan. Nalasing mga kadonatics. The same effect, pero yung alcohol is hindi binabawal, pero yung droga, binabawal. Until now, it doesn't make sense to me mga kadonatics, kasi same lang silang effect Sabi nila na in moderation. What? Pag andyan na yung tanduay, andyan na yung red horse dyan mga kadonatics, hindi na nila naiisip yung mga moderation na yan. Magpapakalasing talaga yung tao. Di ba nung mga nakaraang araw mga kadonatics, ang sabi ni Senator Robin Padilla na may nagawa akong batas, na-recommend na batas nung nasa kulungan ako. At etong batas na ito mga kadonatics, ay hindi nire-recognize ng mga ilang kapulisan or wala nang nagsasabi na oo, meron walang backup
from the government, mga kadonatics, na meron talagang batas na inirekomenda itong si Senator Robin Padilla. Pero ngayon, dahil naganap itong mga shootout sa Pilipinas, mga kadonatics, naglabas si John Vic Remulla ng ganito. Ito. Remulla, Robin Padilla law nagdulot ng pagtaas ng krimen. Oh, see? Ngayon, nirecognize lang nila, mga kadonatics, para isisi kay Senator Robin Padilla. Ganyan kalala itong mga taong ito. Now, dahil nabasa to ni Senator Robin Padilla, may sarcastic message siya ngayon, mga kadonatics. At ito yung sabi niya. Thank you very much to my friend SILG John Vic Remulla for confirming what is not known, that there is indeed a Robin Padilla law that nullifies the military law or martial law called PD 1866. Noon, hindi nila nire-recognize, mga kadonatics. Binatikos patuloy si Senator Robin Padilla for saying that, okay, naging, nag-viral pa si Mariel noon, mga kadonatics, dahil sa pag-defend kay Senator Robin Padilla. Walang say yung gobyerno. Ngayon, sa recent na pangyayari sa Zamboanga City, which, mga kadonatics, I'm from Zamboanga City, okay? So, alam ko yung Ateneo de Zamboanga, mga kadonatics, nakita ko na yan ilang beses na napadaanan ko yan. So, biglang nirecognize agad. Kaya ito, sarcastically, nagpost si Robin Padilla na, ngayon, nirecognize nyo na pala na meron. Pero nga lang, nirecognize lang nila para sisihin si Senator Robin Padilla. Laruan talaga nila, kakaiba. Ngayon, si Senator Robin Padilla na ang may sala. Bakit may shooting na nangyayari ngayon? Mass shooting. Di ba? Connected na naman sa mga akalyado ng Duterte. Ganon katindi. Ganyan katindi, mga kadonatics. Lahat connected. Parang yung series na Manifest ba? Kung nakita na yung series sa Netflix, it's everything is connected sa mga Duterte. Well, anyway, yun nga, bago lang natin tapusin, mga kadonatics, ang flooding nga ngayon, mismo na si Castro ang nagsabi na dahil daw sa 13,000 na flood control project ng previous administration, kay Tatay Digong, nagkabaha yung Luzon. Di ba? Isinisisi na naman nila ngayon kay Tatay Digong. Sana pala yung sinabi ni Bongbong Marcos na proud siya sa 5,500 na flood control projects. Wow! Proud na proud kayo noon. Ngayong binaha, ngayon nalaman na substandard pala. Ang sinisi ngayon yung gobyernong nakaraan. Di ba? Gusto kong magalit pero ubos na yung galit natin, mga kadonatics ubos na talaga. Kaya itawa na lang natin to. Anyway, comment down below at basahin natin yan. Thank you so much and God bless you, mga kadonatics. Ingat palagi. Pabo.